Isang umaga, bumungad agad sa opisina ng isang sikat na CEO ang lalaki niyang sekretarya para ipaalam dito ang nangyayari sa kanilang mga katrabaho. Sir, umalis na po si Rachel. Ganon din po si Teresa. Oh, ano sa tingin mo gagawin natin? Tutunga nga. Kumuha ka ng bago, palitan mo. Sigaw ng binata. Siya ay walang iba kundi si Raymond Montemayor. Hindi pa nakakapagpalagay ng flyers, may agad na pumasok na babae sa loob ng gusali. Kaya nakasalubong ito ng sekretary at isang guard ang humarang dito. Miss, nagkamali po yata kayo ng building na pinasukan. Aanang sekretarya ni Raymond na agad namang tinugunan ng babae. Ito'y walang iba kundi si Martina Pascual. Isang dalaga na kakatapos ng kolehiyo sa programang Bachelor of Science in Business and Accountancy. O mas kilala sa acronym nitong BSBA. Hindi ako nagkakamali. Nakita ko kasi na may flyers nang ididikit dun . Kaya agad kitang sinadya. Sorry . Alam kong trespassing na yung ginawa ko, pasensya na po. Maari po bang magtanong kung may trabaho po kayong available para sa isang tulad kong baguhan lang? Actually, tamang-tama ang punta mo, miss. Naghahanap kami ng 2 empleyado. May kasama ka pa ba na pwede namin makuha para sa posisyon na available para sa inyo? Don't worry, magte-training naman kayo. Mahirap po ba yung magiging trabaho ko? Hindi naman. Sakto lang. Kapag nasanay ka na, madali na lang. May isang kondisyon lang ang kailangan mong gawin para hindi ka mapagalitan ng boss natin. Ano naman po yun? Kahit kailan, wag na wag kang magkakamaling banggay ng boss natin. Kahit na may napansin ka, wag mo nalang sabihin sa kanya. Kahit na may nalaman ka, mas mabuting itiko mo na rin ang bibig mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sus, madali lang naman pala . Kayang-kaya ko yon. Ano, pasok na po ba ako sa standards nyo? I mean, physically. May uniform po ba kayo para sa aming mga trainee pa lang? May kilala pa akong isa nangangailangan din ng trabaho . Baka sakaling magustuhan niyo po siya. O sige. Akin na ang resume mo. Hintayin mo na lang schedule ng training mo. Pakisabihan na lang yung taong sinasabi mo at ipadala mo na rin sa kanya yung resume niya. Para dire-diretso na lang ang proseso natin para makapasok kayo sa kumpanya. Tungkol nga pala sa susuotin mo, na damit bukas. Dapat ay formal at maayos sa damit ang suotin mo . Hindi mo kailangan magsuot na mamahalin. Basta magiging professional ka lang tignan. Ayos na yon. Sige po sir, thank you po. Okay, see you tomorrow. Nang matapos ang naging usapan ng dalawa, agad na umuwi si Martina sa kanyang condo unit upang asikasuhin ang kanyang unang araw para sa kanyang training. Tinawagan na rin niya ang kanyang kaibigan patungkol sa trabahong papasukin niya. Ito'y walang iba kundi si Yana. Be! Hoy! Hello? Oh, Martina! Ikaw pala, ba't ka napatawag? May chismis ka na naman bang nakalap? Naku, kung chismis lang yan. Tapos di mo naman sasabihin. Wag mo na lang ako kausapin. Naghahanap ako ng trabaho ngayon, no? May trabaho na ako! Gaga? Totoo ba yan? Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko niloloko mo lang ako . Imposibleng makahanap ka agad ng trabaho. Baliw. Baka nakakalimutan mong kagagraduate mo lang ng college. Ano naman? Diyos ko, malaking kumpanya to. Palalampasin pa ba natin to? Kailangan pa nila ng isang trainee, no? Kung ako sa'yo, sumali ka na lang. Ang dami mo pang arte . Ako, wag mo ako niloloko . Kilalang kilala ko yung pag-uugali mo. Totoo naman kasi yung sinasabi ko, hindi nga kasi fake news yun. Baliw. Kung ayaw mo, di bang tao na lang aayain ko? Hoy, best friend mo ko.
Baka nakakalimutan mo. Ano ba yung mga kailangan dyan at may handa ko na? Resume mo lang ang kailangan sa ngayon. Tapos, kailangan mo magpakita bukas kasama ko para makapag-training na tayo. Ha? Agad-agad na yon? Wala nang interview? Meron naman siguro. O siya, sige na. Maaga ka matulog ha, maaga tayo bukas. Kapag tinanghali ka, hindi kita susunduin. Ano ba ang sasakyan ang dadalhin mo bukas? Magmamotor ako, bakit? Pasabay nga ako. Naku, mahal ang gasolina yan ha. Isasakay kita pero sa gulong ka. Wag na nga. Kagaguhan mo. Magdadala na lang ako ng sarili kong sasakyan papunta sa sinasabi mo. Oy, alam mo ba yung address ng building na pupuntahan mo? Hindi ba malamang? Hindi mo pa nga naibibigay sa akin eh. Akin na. At ako na lang pupunta, buisit ka? Ihahatid na kita. Baka maligaw ka pa eh. Ako pa magkasala kay tita if ever na mapabayaan ko yung anak niya mukhang puwet ng kaldero. Natatawang ani Martina, kaya napairap na lamang siya dahil sa pikon. Pati na rin ang kaibigan na si Yana dahil talaga nagtatalo sila. Kinabukasan. Sabay na pumasok ng kumpanya sina Martina at agad bumungad sa kanila ang hambog na CEO na walang iba kundi si Raymond, kasama na ang sekretary nito. Agad na napatanong si Raymond sa kanyang sekretary na makita ang dalawang dalaga sa kanyang harapan. Sino to mga pangit na to? Tsaka ba't sila nandito sa kumpanya ko? Sumagot ang pabulungang sekretary. Sila yung nahanap kong papalit sa dalawang umalis na mga employee natin. May experiences ba to? Mukhang parehas silang interns, sir. Magte-training pa lang naman po sila eh. Kaya may improvements pa yan kung sakali. So, hindi ka sigurado sa dalawang pangit na to? Sir, hindi po ba uso sa inyo ang second chance? Yung isa po sa kanila, nakaayon na sa kailangan nating posisyon. Baka po pwede natin sila bigyan ng chance na makapagtrabaho sa atin? Wala akong panahon sa mga tatanga-tanga. Pakisabi sa kanila na kapag nakapasok sila dito sa kumpanya, kailangan nila magsumikap, matuto, at magtiyaga para lumaki ang sahod nila. Ayoko ng tatamad-tamad, alam mo yan. Yes, sir. Sasabihin ko po sa kanila. Good. Sige na, may pupuntahan pa ako meeting. Maiwan ka muna. Train them well. Do your job. Impress me. Understood? Noted, sir. I have to go. Alam mo ang ayaw ko. Kaya umayos ka sa trabaho mo. Bili nitong si Raymond sa kanyang sekretary na tinugunan nito ng pagtango. Nang makalabas na ng gusali sina Raymond, pinapasok naman ng kanyang sekretary ang dalawang magkaibigang sina Martina at Yana. Pero bago makapasok si Yana, kinuha muna at sinuri ng sekretary ang kanyang resume. Nang matapos itong makita ng sekretary, agad na sinamahan ng dalawa sa isang opisina kung saan sila magte-training. Isang linggo na nag-ensayo sina Martina at ang mga araw na yon ay hindi naging maganda ang naging turingan nila ng CEO na si Raymond. Ngayon ay nasa opisina ang dalawa at nagtatalo na naman na para bang magkapatid lang. Bakit ka ba kasi nandito sa opisina ko? Sir, kailangan ko magpa-check ng ginawa ko, syempre. Wag na. Sigurado namang mali lahat yan eh. I-check niyo po muna kasi. Nagre-reklamo na po agad kayo. Hindi nyo pa nga po nakikita kung mali talaga. Oo na. Susunod na ako. Hintay mo na lang ako sa training office. Uunahin ko lang yung gawa mo. Kapag may mali doon, papaulit ko sa buong file. Naintindihan mo? Sir, grabe naman po yata ang punishment yun. Sino bang boss dito? Hindi ba ako? Kaya wala kang karapatang magreklamo sa lahat ng bagay na sasabihin ko. Maliwanag? Oo na, sir. Labag man sa loob ko pero sige, pera na to eh. Handa akong gawin lahat para matuto, sir. Napairap na lamang sa hangin si Martina habang nililinisan ang opisina ni Raymond. Nang dahil sa pagmamadaling umalis ni Martina, nakalimutan niyang naisama pala sa kanyang ipinasa ang isang pilas ng papel mula sa kanyang diary notebook, kaya napasapu na lamang siya ng noo nang maalala niya ito.
Sa sumunod na araw, nagkasalubong na naman sina Martina at Raymond. Pero mukhang inis na inis ngayon ang binatang CEO. Kaya napabato na lamang siya ng kanyang nilamukos na papel sa direksyon ni Martina. Buti na lamang. Nasalo ito ng dalaga at hindi ito tumama sa mismong mukha niya. Paano mo nagawa yon? Paano mo nasalo yun? Nagtatakang tanong ni Raymond habang itinuturo ang papel na nasa kamay ni Martina. Naiinis namang sumagot ang dalaga sa kanya. Ano po ba kasing kinagagalit niyo at tagahagis kayo ng kung ano-ano? Wala ka na dun. Ba't pa kasi parang-harang kasi dinaraanan ko? Umalis ka nga dyan. Magpapapansin ka na nga lang. Yung mabibisto ka pa. Hoy sir, para lang sabihin ko sa inyo. Alam ko nabasa niyo yung nasa isang pilas ng diary ko. Pero huwag kayo mag-assume na magugustuhan ko kayo. Hindi naman kasi kayo tinutukoy ko doon. Tapos kung makaria kayo, akala niyo naman para talaga sa inyo yung nakasulat doon. Para lang din sa kaalaman mo. Hindi ako pumapatol sa gaya mo. Ako pa talaga sinabihan mo assuming. Kahit na may nabasa man ako o wala, hindi ako magkakaroon ng pagtingin sa isang gaya mo na hindi marunong lumugar. Ako ang boss. Pero mas boss ka pa kung umasta? Ang yabang mo ah. Kala mo naman kung sino kang babae ka. Baka nakakalimutan mong intern ka lang dito sa kumpanya ko. Mag-iingat ka sa mga pinagsasabi mo. Kung ayaw mo maaga pa lang mawalan ka na ng tsansa maging permanente rito sa kumpanya ko. Ang yabang nyo naman sir. Porke ba sa inyo tong kumpanyang ito pananatilihin nyo na lang yung ganyang pagtrato nyo sa amin? Ang hangin nyo na nga napakayabang nyo pa sir. Pare-parehas lang tayong tao dito. Kahit na kasing yaman ka pa ng engkanto, hindi ka magiging Diyos. Ikaw sumusobra ka na. Isang salita mo pa, tanggal ka na bilang intern dito. Huwag mo ako sinusubukan ng pasensya ko, Miss Pascual. Ibang-iba ako magalit at baka hindi mo magustuhan. Magsasalita pa sana si Martina nang biglang pasukin ng loob ng kumpanya ni Raymond ang mga hindi kilalang armadong lalaki. Kaya agad na tumunog ang danger alarm sa buong gusali, dahilan para makaramdam ng takot ang ibang tauhan ni Raymond. Nabahala ang binata sa kung ano ang mga mangyayari sa kanila sa loob ng kumpanya niya ngayon. Habang natatakot ang lahat at nangangamba, walang alinlangang humarap si Martinez sa mga lalaki, dahilan para tutukan siya ng baril ng isa sa 4 na armado. Ano bang kailangan niyo dito? Lakas loob na tanong ni Martinez sa 4 na lalaki. Nang gagalaitin namang sumagot ang isa sa mga ito. Huwag kang mangialam. Ilang tanging kailangan namin mapatay si Raymond Montemayor. Bakit niyo naman siya kailangan patayin? Ano ba nagawa niya sa inyo? Siya lang naman ang dahilan. Kaya ba't hindi ako makapagtrabaho ngayon? Wala nang gustong kumuhang kumpanya sa akin simula na maalis ako sa bulok niyang kumpanyang ito? Hindi ko naman sana ito gagawin pero pikang-pika na ako sa pag-uugali na amo niyo. Bakit? Ano ba talagang problema mo? Baka may nagawa kang hindi maganda kaya kanya pinarusahan. Wala akong ginawang hindi tama sa kanya. Sa buong buhay ko na pagtatrabaho sa lintik na kumpanyang ito, ni minsan hindi ko narinig na tinawag niya ako sa mahinahong paraan. Lagi na lang ako binubulyawan ng lalaking yan. Kung ganon, ako nang bahala sa kanya, magtiwala ka sa akin. Sa makalawa may tatanggap na sa'yo. So wag ka lang kayong gumawa ng gulo dito. Ibaba niyo na yung mga baril niyo. Anong ibaba? Huwag niyo ibababa ang lahat ng baril niyo. Hanggat di lumalabas ang animal na boss niyo. Nandito na ako, Raymond Montemayor. Matagal-tagal kong pinagplanuhan to. At di ako papayag na hindi kami makakabawi sa inyo. Kung magandang pamumuhay namin ang kinuha nyo, buhay naman ang buong pamilya mo ang kapalit doon. Naintindihan mo ba ako? Ano? Lalabas ka ba o magkukulong ka na lang dyan sa opisina mong punong-puno ng bulok na papeles? Ano, naduduwag ka na ba? Sabihin mo lang. Di ba sobrang yabang mo dati? Nasa na yung mayabang na Raymond Montemayor ngayon? Lalabas na sana ang CEO nang biglang sumigaw si Martina. Kaya napunta sa kanya ang buong atensyon ng mga armadong lalaki. Hoy! Huwag nga kayo manggulo dito!
Huwag kang mangialam dito kung ayaw mo maunang mamatay. Pwes, hindi ako natatakot mamatay. Alam mo kung anong bala ng baril yung nasa baril yung mga tanga! Iha, huwag mo kaming pagsalitaan ng ganyan. Baka magsisi ka. Hindi mo kami kilala, kaya manahimik ka na lang. Ano sabi mo? Kung kayo hindi ko kilala, mas hindi nyo kilala ang binabanggaan yung mga ungas. Mayabang ka ah. Bibitaw na sana ng isang putok ang lalaki nang biglang sipain ni Martina ang baril na hawak nito, na naging dahilan para sugurin siya ng iba pang mga kasamahan nito. Kung ako sa inyo, lumayo na kayo kung gusto nyo pang mabuhay ng maaga at magtagal dito sa mundo. Umalis na kayo at galingan nyo naman para may thrill. Mga wala kayong silbing kalaban eh. Lakas loob na sigaw ni Martina sa iba pang armadong lalaki. Nainis sa mga ito kaya mas lalo silang nanggigil sa pakikipaglaban sa dalaga. Pinasadahan ni Martina ng malalakas na suntok at sipa sa tiyan ang tatlong mga lalaki. Nang dahil sa malakas na pwersa ni Martina, madali niyang napatumba ang mga ito hanggang sa nagpaputok na ng 3 beses ang isang armadong lalaki. Kaya mas tatakot ang mga taong kasakasama ni Martina sa loob ng kumpanya. Sinubukan nitong paputokan si Martina ngunit ni Daples walang tumama sa dalaga. Ganon din ang ginawa ng iba pang mga kasamahan ng unang nagpaputok na lalaki. Ngunit bigo silang pabagsakin at patayin ang dalaga. Hindi pa tayo tapos. Babalikan ka namin. Ikaw na pakialamera kang babae ka. Inabalaan kita. Magsaba kayo ng boss mong walang kwenta, mga walang puso. Wala kayong awa. Mga wala kayong kaluluwa, hayop kayo. Babalik kami dito at muli kami manggugulo sa bulok na kumpanyang ito. Sige, bumalik ka para mamatay ka. Nakaka-excite tuloy malaman kung kailan ang balik nyo kasi sigurado na naman akong uuwi kayong luhaan. Huwag kang magpapakasigurado. Dahil hindi ako papayag na matapos na lang ng ganun-ganun lang ang pinaghandaan namin at pinaghirapan kong paghihiganti sa may-ari ng kumpanyang pinapasukan mo. Hintayin mong ikaw naman na magaya sa amin, miss. Kung ako sa'yo, umanib ka na lang sa amin. Subok na namin ang bulok na sistema ng kumpanyang ito. Hindi ka magkakaroon ng kasiyahan sa trabaho ang pinasok mo. Aalilain ka lang ng boss mo hanggang mawalan ka ng kontrol sa sarili mong buhay. Ganyan ang ginawa niya sa amin ng lintik na gagong yan. Kahit tanungin mo pa ang karamihan ng empleyado niya dito, ganitong-ganito rin ang sinasabi ko. Kahit ang sagot nila sa'yo, ganito rin. At nang makalayo ang mga armadong lalaki, agad na hinanap ng paningin ni Martina si Raymond para kausapin nito patungkol sa nangyari kanina. Nang mapalingon siya sa elevator, agad niya ito sinugod na sinabayan pa ng pagduro ng kanyang hintuturo sa binata. Hoy sir kapal na mukha niyong hindi magpakita kanina. Handa pala kayo balagasan na empleyado para lang makaligtas kayo. Mas makapal naman ang mukha mo. Ba't mo kasi biglang hinarap? Di naman ikaw ang hinahanap. Tapos gaganyan ka sa harapan ko? Wala akong panahon sa kadramahan mo sa buhay, Miss Pascual. Back to work! Back to work pa mukha mo. Kung di ako humarap, mamamatay kayong lahat. Gusto niyo ba yon, ha? Lakas na loob yung sabihin niya sa amin Takot naman pala kayo mamatay. Hindi ako natatakot mamatay. Sadyang nagmayabang ka lang, kaya hindi na ako bumaba para harapin yung hampas lupang yon. Palibasa kasi bida-bida ka. Edi sana hinayaan ko na lang kayo mamatay. Kaya niyo na yung sarili niyo. Mukhang di niyo na kailangan ng tulong ko. May pagtatanggol naman siguro kayo ng mga duwag niyong bodyguard. Hayaan niyo. Sa susunod na pumunta sila dito, ibabalandra ko agad kung nasan kayo. Hindi na ako sasali sa gulo mo at hahayaan ko na kayong mamatay. Ako kanina pa ako nabubwisit sa'yo Kanina ko pa gustong pasadahan ng suntok yung mukha mo. Bakit ba kasi napaka-elemera mong babae ka? Kung mamamatay man ako, wala ka na doon. Sa susunod kasi, kung sisira kayo ng buhay ng ibang tao, siguraduhin niyong walang madadamay.
Nadadamay kami sa gulong dinadala niyo eh. Kahit na wala naman kaming kinalaman sa gulong, kayo din ang gumawa. Nandadamay kayo ng buhay ng ibang tao. Kung sisermonan mo lang ako, lumayas ka na sa kumpanya ko. Hindi kita nanay para pagsabihan ako Isa ka lang intern dito. Ganun ba? Kung ganyan lang din ang pagtrato nyo, mas mainam kung pasabugin na lang itong kumpanya nyo. Tama yung mama na may baril kanina. Wala kang ang kwenta, wala ka pang awa. Intern ka lang naman. CEO ka lang, hindi ka Diyos. Wala kang karapatang magdesisyon kung magsistay ako dito o hindi. Bumalik na tayong lahat sa trabaho. Huwag na nating pansinin tong boss natin na mukhang gorilya. Tara na! Kung ayaw nyo, baka gusto nyo masera mo na ng dragong gorilya nating boss. O ano? Tara na! Ayaw ko madamay Napasinghap na lamang si Raymond sa ginawa ng babae. At para bang natauhan siya at nagising sa lahat ng kanyang pinagagagawa. Pero sa ngayon, wala siyang balak na baguhin ang pagtrato niya sa lahat ng empleyado. Maliban na lamang kay Martina. Maya-maya pa, matapos na nangyari, pinatawag ni Raymond si Martina para kausapin ito ng sila lang dalawa. Nagtaka naman ang dalaga doon. "Oh sir, ba't niyo po ako pinatawag? Hindi pa po ako tapos sa training ko." Gusto ko sabihin sa'yo na hinahangaan kita sa ginawa mo kanina. At feeling ko, ang pagiging sip-sip at bida-bida mo, nakakahanga pa rin. Sir, hindi ko naman ginawa yun kanina para maging pabida. Hindi ko rin ginawa yun para sumipsip sa inyo, no? Alam ko na, ginawa mo yan para magpapansin sa akin tama ako, di ba? Hindi rin ho. Bakit po ba ang sama na iniisip yung dahilan kaya ako nagawa yun? Sir, papaalam ko lang po na ginawa ko yon para sa amin, sa atin, para hindi na kayo mag-alala pa. Dahil alam ko naman kung paano pumrotekta ng mga tao na alam kong hindi deserving na mamatay. Tsaka kasama niyo po ako dito sa kumpanya kaya damay ako. Kung di ko ginawa yon, baka ilang bangkay na ang inilalabas ngayon sa loob ng kumpanya mo. So dapat pala magpasalamat kami sa'yo. Of course, kahit genuine na pasasalamat lang din naman tatanggapin ko. Pero kung galing sa inyo at labag sa loob, hindi na ako aasa. Napaka-imposibleng mangyari. At alam kong hindi mo yun gagawin, no? Then, thank you. Thank you for saving my life. Is it enough for you to stop yapping? Not a genuine one. Sayong-sayo na lang yan, thank you mo. Lamunin mo kung gusto mo. Ang arte mo. Ang duwag mo, mahangin at mayabang ka. Pero natatakot ka sa putok ng baril. Umuurong bigla yung buntot mo eh. Enough. I don't want to hear anything from you. Bakit? Dahil totoo ang sinasabi ko? Bahagang buntot nyo, sir? I said enough. Hindi ba maliwanag sa yung salitang tama na? O sadyang hindi ka lang makakaintindi at di ka marunong sumunod sa akin? Alam mo, konting-konti na lang yung pasensyang meron ako para sa'yo. Kapag ako nasagad mo, manda ka sa akin. Tandaan mo yan. Kapag ako sinaktan nyo, ayaw humanda sa akin. Dahil kahit CEO pa kayo ng ilang kumpanya, hindi ko kayo uurungan. Ang tapang-tapang mo. Wala ka namang binatbat. Sa tingin mo ba, masisindak mo ako sa kakaganyan mo? Asa ka? Sinabi ko ba masinda ka? Teka nga at paisa ako. Nakakabwisit ka na eh. Ani Martina, sabay hataw ng isang suntok sa mukha ni Raymond na siyang kinagalit nito sa dalaga. Bakit mo ako sinuntok? Na dahil sa ginawa mo wala ka ng puwang sa team. Huwag ka na mag-training. At ito ang tatandaan mo, simula ngayon hindi ka na makakaapak sa kumpanyang ito. At hindi ka na rin makakapagtrabaho sa kahit anong kumpanya na dahil lang sa ginawa mo. Kailangan mong lumuhod sa akin. Di, ako magdinegosyo at ipapakalat ko kung ano talaga pag-uugali ng isang Raymond Montemayor. Sige, gawin mo yan. Kapag nasundan kita, alam mo na kung anong kahihinat na negosyo mo. Magsasalita pa sana si Raymond nang biglang pumasok sa usapan ng kanyang sekretary. Sir, may bisita ho kayo. Nandito raw po si Mrs. Lucas. May kailangan daw siyang bisitahin dito sa kumpanya.
Siya ang may-ari ng Lucas Fragrance Perfume, di ba? Yes sir, sila nga po. Pinapasabi rin daw po nila na gusto niya makita kung paano kayo magpatakbo ng kumpanya. Ba't naman nila gagawin yun? Ano siya, supervisor ko? Tsaka para saan naman? Di ko rin alam sir eh. Tara na sir, naghihintay na po sila sa baba. Bakit mo naman sila pinagsay sa baba? Baka akalain nila hindi tayo tumatanggap ng ibang bisita dito. Papasukin mo sila at patuloyin mo rito sa office ko. Opo sir, masusunod po. Nang makaalis na ang sekretary ni Raymond, tumingin siyang muli sa gawin ni Martina at sinamaan ito ng tingin. Oh, anong dinatayo-tayo mo dyan? Lumabas ka na at di na kita kailangan dito. Panira ka lang ng araw ko. Huwag kang sumigaw. Talagang hindi na ako babalik dito. Huwag mo kong tinatakot dahil malapit mo na malaman kung kailan ang pagbagsak mo. Sigaw ni Martina kay Raymond sabay padabog na lumabas ng opisina. Hindi pa nakakalabas si Martina ng buong gusali nang bigla niyang matanaw ang bisita sa mismong kumpanya ni Raymond kaya lumapit siya dito. Sa paglapit niya, nasa likuran pala niya si Raymond na hawak-hawak ang diary. Nagulat na lamang si Martina nang bigla itong ihagis sa harapan niya. Oh, may bala ka pa yatang iwan yung kalat din sa opisina ko. Magdadala-dala ka kasi ng gamit. Di mo pa iniisip kung nakalimutan mo ba o ano. Don't worry, I didn't open it. Wala rin ako nabasa ang gwapo pala ni Mr. Montemayor at ang sarap niyang i-kiss gamit yung lips ko. Kaya wala kang dapat ikabahala. Nakangising ani Raymond sa kanilang pasan ng dalagang naiiyak na sa hiya. Hindi na nagatubili pa si Martina at lumayas na nga sa kumpanyang yon at hindi na siya nagbalak pang bumalik. Nasaksihan itong lahat ng babaeng bumisita sa kumpanya ni Raymond at nadismaya siya sa kanya nasaksihan. At ito ang naging dahilan, kaya agad na umalis ang babae. Nang dahil dito, mas lalong nainis si Raymond kay Martina at lahat ng sisi itinapon niya sa dalaga. Pabalik na sana siya sa kanyang opisina nang biglang pumasok sa kanyang kumpanya ang isang binatang lalaki. Kaya nilingon niya ito at kinausap. Ito ang pinsan niya na si Ethan. Oh, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Wala naman. Bumibisita lang ako sa maliit mong kumpanya. Ganito pa rin pala, no? Walang pinagbago. Pangit pa rin gaya mo. Kung manginsulto ka lang din, pwede ka na umalis. Wala akong panahon para kausapin ang gaya mong walang kwentang kausap. Hindi naman ako nanginginsulto. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tsaka sino ba yung babaeng lumabas mula dito? Alin? Yung babaeng mayaman? Hindi. Yung dalagang maganda na umalis dito, sino yun? Empleyado mo? Ang ganda niya. Kunin ko kaya siya bilang personal assistant ko. Kilala ko kasi yung kwenta sa suot-suot niya. Alam ko hindi siya galing sa simpleng buhay. Ang swerte ko naman kung sa kamay ko siya mapupunta. Nang dahil sa sinabi ng pinsan ni Raymond, hindi niya napigilang mainis sa kanyang pinsan sa hindi niya rin malamang dahilan. Anong sabi mo? Kukunin mo yung babaeng yun mula sa kumpanya ko? Hindi. Hindi ako papayag. Bakit naman? Sa tingin ko ayaw niya magstay sa bulok mong kumpanya. Kaya nagmamadali nga siya umalis, di ba? Nang dahil na rin sa kagagawan mo. Imposible naman kasing maging ganun ang reaksyon niya kung okay ang pamamalakad mo rito. Lalong-lalo na ang pagtrato mo sa kanila. May nagawa lang siyang hindi ko nagustuhan. Pero pababalikin ko siya rito. Alam ko hindi maganda ang kahihinat na niya sa kamay mo, Ethan. Hindi ako papayag na makuha mo ang sakin. Bakit mo kung sobrang protective kapag dating sa babaeng yan? Teka, may hindi ka ba inaamin sa akin? Raymond? Wala. Wala naman kayong dapat malaman. Bakit? Concern lang naman ako sa kalagayan ni Nino Raymond. Sige na, sabihin mo na sa akin kung anong pangalan ng babaeng pinoprotektahan mo. Pinapangako kung aalagaan ko siya ng mabuti. Hindi ko siya pababayaan tulad ng ginawa mo sa kanya. Mapapakinabangan ko ang babaeng yon. Kaya kailangan ko siya makuha sa lalong madaling panahon. Hindi na nga siya available eh.
Kulit mong asungot ka. Ba't ka ba laging galit? Alam kong wala kang pakialam sa katayuan sa buhay na ibang tao na sa paligid mo. At ang nakikita mo lang yung sarili mo na sinasabi mong perfect image para kainggitan ng ibang tao. Hoy, hindi ako ganun. Ang sa akin lang naman, igalang nila ako dahil ako ang boss nila. Kung ayaw nilang sumunod, di ko na problema yon. Tingnan mo nga yung katwiran mo, maling-mali. Kapag nalaman ni na Tito yung ginagawa mo, malalagot ka na naman. Eh kung balak mo ako isumbong, gawin mo. Wala naman akong pakialam kahit na magkampihan pa kayo. At saka ipapaalala ko na ulit sa'yo, hindi mo makukuha ang intern ko ng ganun-ganun na lang. Ano ba ang kondisyon mo na magawa ko na at na mapa sa akin na yung babae na yan? Ano ba kasing pangalan niya nang malaman ko naman? Hindi mo siya makikilala at hindi ko siya ipakikilala sa'yo. Aba, Raymond, masyado ka naman possessive. Magbigay ka naman. Lumayas ka na nga dito. Kung ayaw mo ipakaladkid kita palabas ng kumpanya ko. Oo, relax. Aalis naman talaga ako eh. Hindi ko naman gugusto yung magstay sa kumpanya mong ito. Masyado na nga maliit, basura pa ang patakaran. Pati yata yung may-ari, ugaling basura na rin. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Raymond at nagtaka na lamang siya nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Ito yung kaibigan niya si Troy. O ba't napatawag ka? Mangangamusta lang ako pre, ba't nagagalit ka agad dyan? Bakit ba? Diyan pa lang sa tono mo mukhang bad trip ka na. Ang aga-aga pa para magalit at mahinis ka. Nagtatanong lang naman ako eh. Kung ba't ka napatawag, dami mong sinasabi. Siyempre, kailangan ko i-check kung buhay ka pa. Tinakatarantado mo na naman ako, Troy. Wala akong panahon para sa mga ganyan bagay. Marami pa akong gagawin. Teka lang naman! Hindi mo na nga ako magawang kumustahin, babaliwalain mo pa ako ngayon. Minsan lang naman ako mangumusta. Stop overreacting, Troy. Masyado ka na naman nagiging madrama habang tumatagal. Hindi mo nalang sabihin ko ano talagang sadya mo sa akin. May nabalitaan kasi ako. Umamin ka nga sa akin. May nakapagsabi sa akin na pumunta yung pinsan mo dyan at balak niyang kunin yung personal assistant na pinaalis mong intern. Itinatanggi mo raw na hindi mo inalis yung babae. Eh sa pagkakaalala ko, hindi ka naman ganun, Raymond. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin sa pinsan mo na hindi na available yung dati mong intern para lang di niya makuha? Oh, ano naman kung ayaw ko ibigay si Martina sa kanya? Kilala ko yung pinsan ko at alam ko hindi maganda yung pinaplano niya kay Martina ko. Wait, tama ba yung pagkakarinig ko? Martina mo? Ba't tinaakin mo yung babae? Ha? Ano? Hindi no? Hindi ko siya type. At hindi ko siya magugustuhan. Tsaka hindi ako magmamahal ng gaya niyang hindi marunong rumispeto. Ako nga hindi magawang irespeto nun. Paano pa kaya si Mom at Daddy? Ah, so you're looking forward for what will happen next if you ever fall in love for her. Hindi pinagsasabi mo. So why are you imagining all those stuff? Kung di ka talaga interesado sa kanya, edi wala ka na dapat pakialam kung anong kahihinatnan niya sa kamay ng pinsan mo. Pero kung talagang poprotektahan mo siya, wala ko ibang iisipin na dahilan kundi ang pagkakaroon mo ng pagtingin sa Martinang yon. Hindi ko siya kayang makita na sa iba nagsisilbi. Hindi ko alam kung ba't ako nagkakaganito pagdating sa kanya. Sa buong buhay ko hindi pa ako humahanga sa ibang babae. Tulad nito nararamdaman ko para sa kanya. Ang sabihin mo lang, nahuhulog ka na ng tuluyan sa dati mong intern. May isa pa ako natuklasan. May nabasa ka raw na diary at sa kanya yon, tama ba yung nabalitaan ko? Oo kitang-kita ko ron. Kung gaano siya humanga nung una sa itsura ko. Pero ang lahat ng yun, natabunan ng inis niya sa akin dahil sa inasal ko. At nasabi ko sa kanya ng mga nakaraang araw, matapos niyang iligtas ang buong team sa kumpanya ko. At kasama ka sa mga niligtas niya, tama? Oo Aaminin ko na wala akong kwenta pagdating sa pagpoprotekta sa mga empleyado ko. Pati ang sarili ko, hindi ko nga kayang protektahan eh. Kaya kailangan mo siya sa tabi mo, Raymond.
Ayon sa pagkakasabi nila at pagkakadescribe, sa nangyari, ang astig daw ng intern mo. Kung makipaglaban at tinalo niya raw yung 4 na lalaki. Kahit naman pala sino hahanga sa galing niya eh. Noong una hindi ako naniniwala. Pero nung pinanood ko yung video na nakuha na ng mga empleyado mo, doon ako humanga kay Martina. Kahit sinong lalaki, kaya niyang makuha. At hindi nga malabong magkaroon ka ng maraming kaagaw. At hindi rin malabong maging isa ka sa mga kaagaw ko, di ba? Hoy, hindi ah. Di ko galing mga agaw na hindi akin. Kahit lamunin mo pa ng buo yung babaeng yan, wala akong pakialam sayo na. Parang kanina lang sinasabi mo sa akin na hindi malabong magkaroon ako ng mga kaagaw pagdating kay Martina. Ibig sabihin, hindi malabong magkagusto ka sa dati kong intern. Ang astig niya kasi at maganda eh. Mapipigilan mo ba ako na hindi magkagusto sa kanya? Sige, subukan mo lumapit. Sisiguraduhin kong uuwi kang bali lahat ng buto mo. Umalma ka nga. Di ka naman ganyan dati ah. Ibalato mo na siya sa akin. Gusto mo pa bang mabuhay, Troy? Siyempre, teka nga kasi. Kumalma ka lang muna, binibiro ka lang eh. Sapakin ko yung babaeng yun eh. Nang dahil sa kanya nagkakaganyan ka. Wala siyang kasalanan ah. Ikaw ang magkakaroon ng malaking pagkakasala kapag sinubukan mo siyang kausapin o di kaya lapitan. Naintindihan mo? Akala ko ba naiinis ka sa babaeng yun? Ngayon para ka mamamatay kapag may balak na umagaw sa kanya mula sa'yo. Sa susunod na magdamot ka sa babae, siguraduhin mong sa'yo talaga. Dililigawan ko siya. Ayaw ko siya mapunta sa'yo dahil kilala kita. Babaero ka eh. Hoy, di naman ako ganun ah. Grabe ka sa akin, pre. Marunong naman ako makontento kahit papaano. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka eh. Basta. Liligawan ko siya para mapasakin siya. Ang tanong, sasagutin ka ba? Mukhang pumangit ang image mo sa paningin niya. Kapag di niya ako sinagot, kasalanan niya na yun. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi siya marunong pumili ng gwapo na matino at mabait. Ipinanganak ka bang gago? Bakit naman niya magiging kasalanan yun? Ikaw yung nagkagusto sa kanya. Saka na lang kita kakausapin, pre. Mukhang mainit pa ulo mo ngayon eh. Marami ka rin palang tatapusin. Pasensya na sa abala. Sige na, ibababa ko na tong tawag. Nang dahil sa pangamba, agad na tinawagan ni Raymond si Martina para bawiin ang lahat ng kanyang sinabi. Hello, Miss Pascual. Is this you? Bakit napatawag ka? Kala ko ba tanggal na ako sa training? Ba't tumatawag ka pa rin? Binabawi ko na lahat ng sinabi ko, okay? Bumalik ka na dito sa kumpanya dahil ayaw ko mapunta ka sa iba. Ayaw ko mapunta ka sa ibang kumpanya. At ano naman na naging dahilan para magbago ang isip mo? Wala. Gusto ko lang na makabalik ka na sa team. Is it still fine, Martina? Yes? Okay. Tagal mo sumagot eh. Silence means yes, right? So yeah, see you tomorrow. You're still my intern. But I'll double your pay if you'll stay with me. Ha? So hanggang intern lang ako sa kumpanya nyo? Wala man lang bang promotion dyan? From intern to permanent staff? Wala bang ganun? Meron syempre. Kapag natapos mo ang training days mo, magiging permanent ka na, pati yung kasama mo. Ayaw mo ba yun? Sinabi ko bang ayaw ko nun, sir? Tsaka'y malayatang bumait kayo ngayon. Ano namang nakain nyo? At biglang nagbago yung isip nyo at bumait kayo ngayon? Hala ka, sir! Baka ginamitan ka ng black magic, ha? Magpatingin ka na sa albularyo. Baka bigla ka mamatay dyan. Deserve mo pa naman. Ang sama kasi ng ugali mo. Teka, anong sabi mo? Ha? Wala lang yan, sir. Guni-guni nyo lang po yun. Sige na, sir. See you tomorrow. Sana maging permanent na ako para hindi na ako simpleng intern mo lang. Don't worry. Hindi malayo mangyari yun. I don't believe you. Baka nga ini-eme mo lang ako eh. Ha? Anong eme? Anong pinagsasabi mo? Eme means joke. Palibhasa kasi old-fashioned guy kayo
Kaya hindi nyo alam yung mga slangs na ginagamit ng kabataan ngayon. Kaya kayo sinasabihang walang pinagbago eh. Stuck yata kayo sa oldies. Move on na, sir. Nasa modern world na tayo. Wala na tayo sa panahon ng mga dinosaur. Grabe ka naman sa dinosaur. Hindi ba pwedeng mas prefer ko makipag-usap na walang kung ano-ano mga slang na ginagamit? Ang hangin mo talaga, no? Ang arte pa. Mukhang di na magbabago yung kayabangan at kahambugang taglay mo. Ha? Ako ba ang tinutukoy mo? Hindi feeling naman ito. May dumaan kasi sa tapat ko ang yabang tapos ang hambog. Ikaw sumusobra ka na. Mapaparusahan ka sa ginagawa mo. Huwag lang talagang aabot sa puntong magkakapasa ako sa gagawin mo Hindi kita sasaktan sa pisikal. Baka kasi bigla mo ulit ako sapakin Teka, natatakot ka ba sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Lalaki ako at matapang. Oh, talaga? Matapang ka? Bakit hindi mo nilabanan yung mga armadong lalaki kung talagang matapang ka? Napakunot noon na lamang si Raymond. Ano bang gusto mong mangyari? Nagbabagong buhay na nga yung tao para sa'yo ganyan ka pa. Alam mo, sir, huwag ka nalang magbago. Kumpara lang din naman sa akin yung pagbabago mo. Ang gusto namin, baguhin mo yung sarili mo para sa sarili mo. Ayaw mo ba yun? Kapag mabait ka, marami kang magiging kaibigan. Marami kang magiging kasosyo sa negosyo mo. Madali kang malalapitan ng gusto makapag-collaborate sa'yo. Hindi mo ba naiisip yon, sir? Di kahit kanino, hindi ako sinabihan ng ganyan. Kahit sino. Hindi ako natatakot sa'yo, sir. Ano na may kakatakot ko kung kaya ko naman pong protektahan ang sarili ko? Hindi ba dapat kayo matakot sa akin, sir? Ba't naman ako matatakot sa'yo? Baka nakakalimutan mo marami akong bodyguards dito na pwedeng pumrotekta sa akin. Aling mga bodyguard? Yung umalis agad nung may dumating na armadong lalaki? Yung mga mabilis matakot na bodyguards mo, sir? Kung ako sa inyo, palitan nyo na lang sila kaysa magbayad kayo ng mga taong mas uunahin pang magtago imbes na protektahan kayo. Kung ikaw na lang ang gawin kong bodyguard, total mas magaling ka at mas matapang ka naman sa kanila Ang astig mo ang panoorin. Ganda mo pang titigan habang nakikipaglaban ka. Napangisi na lamang si Martina nang marinig ang katagang yun mula sa kanyang boss. So masasabi ko na po bang crush niyo ako kasi kung makapuri kayo sa akin, parang wala nang mas magaling pa sa akin sa paningin niyo Ano bang pinagsasabi mo? Well, it's true, astig kang intern. Oo, hindi ko tinatanggi na kung minsan, hindi ko mapigilan mapatitig sa'yo. Iba kasi yung dating mo Ibang-iba yung karisma na dala mo. At mas lalo akong humanga sa'yo nung napanood kitang nakipaglaban sa 4 na mga lalaki. Para may something pa sa'yo na hindi ko alam. Na para bang may katangian ka pa na kailangan ko malaman para maliwanagan ako. At para makilala pa kita ng lubos. Ha? Ba't naman po ninyo kailangan paglaanan ng oras ang pagkilati sa buong pagkatao ko? Simpleng intern lang naman po ako na may alam sa martial arts. At nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap. At na matapos ito, kasabay na ng pagdating ng kanilang mga kasamahan. Ilang saglit pa nakauwi na rin sila. Agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto para magpahinga. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa trabaho. Nasa kalagitnaan siya ng paglalakad na makasalubong niya ang intern na si Martina. Binati niya ito at kinamusta. Na siyang ikinataka naman ng dalaga. Pero kahit pa ganon, kinausap niya pa rin si Raymond na para bang hindi siya naninibago sa galaw ng binata. Nasa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dito na napansin ni Raymond ang kwintas ni Martina na hugis korona. Nagtataka siya kung ba't may ganong suot ang kanyang intern. Dahil ang mga may palatandaan lamang na meron nito ay ang anak ng mga makapangyarihang tao o nasa mataas na antas ang pamumuhay. Miss Pascual, may tatanong ako sa'yo. Umamin ka sa akin Ano naman pong aaminin ko sa inyo? Saan mo nakuha yung kwintas sa suot mo?
Imposible kasi magkaroon ka ng ganyan dahil isa ka lang hamak na mahirap na intern, tama? Sir, grabe naman kayo sa akin. Hindi naman po ako galing sa mahirap na pamilya. Pero hindi ko na ipinagmamayabang na inaruga ako ng mga tumatayong magulang ko na nasa mataas na antas ng pamumuhay. Oo, sila ang naging daan para makapagtapos ako at lubos ako nagpapasalamat sa kanila. So sa kanila galing ang kwintas sa suot mo? Hindi, sir. Itong kwintas na to kasama ko nung nakita ko sa pintuan ng bahay namin ng tinuturing ko magulang ngayon. Oo, sir. Inampon lang nila ako at ang pendant ng kwintas na ito ay ang susi ng diary ko na lagi kong dala. Hindi raw alam ng mga kumupkup sa akin kung anong dahilan kung ba't may diary akong kasama. May note daw na iniwan ng tunay kong pamilya. Ang sabi sa sulat, lagi ko daw itong isuot dahil kasama raw ng kwintas na ito ang tunay na pagkakakilanlan ko. Hanggang ngayon, hindi pa buo yung pagkatao ko. Pero okay lang naman yun. Mababait naman yung mga umampon sa akin eh. Bilyonaryo din ba ang kumupkup sa'yo? Hindi ho sila bilyonaryo. Millionaire lang. Tamang-tama lang naman sa amin yung yaman na yon at kung magiging bilyon man ang pera namin, ayos lang din naman. Magkakaroon kami ng maraming negosyo, pati yung tinuturing ko mga magulang, at matutulungan ko sila sa pagpapalago na yon. Ba't ka pumasok bilang intern sa kumpanya ko? Kung may kaya naman pala kayo. Siyempre gusto kong kumita gamit yung program na kinuha ko nung college. Sir, mahirap naman kung aasa lang ako sa pinaghirapan nila, di ba? Yung pagpapalaki pa lang nila sa akin, malaking utang na loob na yon. Hindi ka lang pala matapang. Wais ka rin. Manang-mana ka sa pamilyang pinagmulan mo. Bakit, sir? Kilala niyo po ba ang tunay kong mga magulang? May alam po ba kayo sa kanila? Buhay pa po ba sila? Martina, it's sad to say that they're already gone 22 years ago. Matagal na silang wala at oo, kilalang kilala ko ang mga magulang mo. Matagal ka nilang hinanap, pero hindi ka nila matagpuan. Kaya inakala nilang lahat na wala ka na talaga. Sa pagkakaalam ko, hindi ka nila ipinamigay. Ginawa lang nila ang nararapat para mabuhay ka. Namatay ang mga magulang mo nang dahil sa yaman na hawak nila. Hindi rin naman nagtagumpay ang mga umangkin nun. Dahil tinulungan ng pamilya namin ang pamilya nyo. At pagkatapos, wala na kami naging balita. Nang dahil sa isinalaysay ni Raymond, nakaramdam si Martina ng bigat ng kanyang dibdib na para bang pinipiga ang kanyang puso sa sakit. Nang malaman niya ang patungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi ko man lang sila nakilala bago sila pumanaw. Paano mo sila matatandaan? Ibibig ka pa nga nun. Tumulo ang kanyang luha. Iyak na sana ako, sir. Magdadrama na sana ako kaso umurong dahil dyan sa sinasabi mo. Kung wala na sila, di pwede ko naman tignan yung pictures nila, di ba? Yun lang kung wala silang litrato ni isa. Ang ibig kong sabihin, hindi mo na sila mahahawakan. Oo naman, sir. Gets na po. Okay lang naman yun, sir. Ang mahalaga, nalaman ko kung ano yung nangyari sa kanila bago sila mawala. May kamag-anak ba akong kilala nyo at malapit sa inyo, sir? Gusto ko kasi sila makilala. Baka naman, sir, isama nyo na ako sa dating bahay ng mga magulang ko at na makita ko kung anong buhay ang meron sila noon. Yung kaibigan ko lang makakapagdala sa'yo sa bahay ng tunay mo mga magulang at hindi ko yun magagawa sa'yo. Bakit, sir? Hindi po ba pwedeng kayo na lang maghatid sa akin? Or ako na lang pupunta? Kukunin ko na lang po yung address. Wag kang pupunta rin na mag-isa. Napakadelikado kung hahayaan lang kita mag-isang pumunta sa lugar na yon. Ayaw ko mapahama ka ng dahil sa pagiging pabaya ko. Sir, ano po ba yung lagi kong sinasabi sa inyo? Di ba po kaya ko ang sarili ko? Ano po ba ang kinakatakot nyo sa pagpunta sa dating bahay ng mga magulang ko? Hindi naman po kayo ang papasok ako naman. Hindi nga po pwede, huwag ka na makulit, Martina. Huwag mo na ipilit ang gusto mo. Maraming nagbabantay sa mansyon na yon at hindi mo kilala makakasagupa mo bago ka makapasok sa mismong gate. Gusto mo ba talagang sumunod sa mga magulang mo, ha? Ito ang tatandaan mo.
Hindi ka maaaring pumunta sa dating pamamahay ng mga magulang mo hanggat di nalalaman ng kaibigan ko kung sino ka. Pero sir, gusto ko lang naman masilip man lang. Tapos na ang usapan natin, Miss Pascual. Salamat sa impormasyon mo patungkol sa pagkatao mo. Sige na, dumiretso ka na ng office. Marami ka pang gagawin. Kanina ka pa hinihintay ng sekretarya ko. Hindi na nakapagsalita si Martina. Hindi na rin siya nakapagdahilan. Nilampasan na lang siya ni Raymond. Nagdadabog siya nagpunta sa training office at napansin ito ni Yana. Oh, napano ka? Kilala ko na ang tunay na mga magulang ko, ang kaso wala na sila. Hindi ko na sila mayayakap pero ayos lang. Pupunta na lang ako sa dati naming bahay. Bibisitahin ko rin ang puntod nila kung sakali. Teka, paano mo nalaman na patay na sila? Nahuli ka lang dito sa training kung ano-ano na yung sinasabi mo. Nagkasalubong kami ni Sir Raymond kanina. Tinanong niya kung paano ako nagkaroon ng kwintas na to. Tapos, doon ko nalaman na talaga palang ipinanganak akong hindi naghihikahos. Sa pagkakarinig ko pa kanina, mansyon ng dating tinitirahan ng mga magulang ko eh. Alam mo na kung saan? Tara, tingnan natin. At na makagala naman ako. Tagal ko nang nakakulong sa bahay kapag walang training. Yan ang problema ko. Hindi ko alam kung anong lugar o kung saan lupalop nakatayo yung mansyon na yan. Ayaw namang sabihin na Sir Raymond sa akin eh. Ha? Bakit naman? Hindi dapat siya nangingialam doon. At hindi naman siya ang anak. Bawal daw kung pumunta mag-isa doon. Tsaka marami daw bantay. Pag pumunta ako ng mansyon, hindi raw nagpapapasok yung mga bantay doon ng kung sino-sino lang. Diba anak ka naman? Ba't ka babawalan kung mga magulang mo may-ari ng mansyon na yon? Hindi pa ako kilala ng buong angka namin. Di pa nila alam na ako ang nawawalang anak ng mga magulang ko. May kilala daw siya na kamag-anak ko na kailangan ko makilala para makapunta ako doon. Sino naman yun? Kaibigan niya raw eh. Hindi ko pa kilala kung sino. Sagot ni Martina at nagkibit balikat. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap ni Yana, ipinatawag si Martina ng kanilang boss na si Raymond. Agad namang sumunod si Martina sa opisina ng kanyang boss at nadatnan niyang may kasama na ito na bago lang sa kanyang paningin. Magsisimula na sanang magtanong si Martina nang biglang pangunahan siya ni Raymond. Miss Pascual, this is my best friend, Troy. Siya ang sinasabi ko sa iyong kamag-anak mo. At ang magiging susi mo para magkaroon ka ng access sa mansyon ng tunay mo mga magulang. Nang maipakilala na ni Raymond si Troy kay Martina, nagkamay ang dalawa. Nang mapatitig ng bahagya si Troy sa babae, agad itong napansin ni Raymond kaya sinita niya ang kaibigan. Hoy, pinsan mo siya ah. Baka nakakalimutan mo, Troy. Malapit mong kamag-anak yan. Natawa na lamang si Troy. Sorry na, nagandahan lang ako kay Martina eh. Pero syempre alam ko naman at aware ako na para lang siya sa'yo. Nang matapos itong sabihin ni Troy, siya naman ang nagulat sa dalawa. Nasapok pa ni Troy ang lalaki dahil sa pagiging istrikto nito. Hoy, gago ka ba? Kami niyan? Babagay ba sa akin si Martina? Ang astig-astig niyang kumilos? At ang tapang niya bilang babae? Samantalang ako napakaduwag ko. Kahit na lalaki ang kasarian ko. Well, sure ka? Sus, nahiya ka ba kay Martina kasi kaharap natin siya ngayon? Aminin mo na kasi na mahal mo siya. At nag-asaran pa ang magkaibigan. Habang nagkukulitan sina Troy at Raymond, nanatiling tahimik si Martina sa isang tabi, pinanood niya ang dalawa na nagkakapikunan. Natatawa na lang siya at ngayon lang niya nakita ang ganong side ng kanyang boss. Napansin ito ni Raymond kaya napangiti na lamang siya habang paulit-ulit sa kanyang isipan ang pagngiti ni Martina. Oh, hihiramin ko muna itong love of your life ah. Ibabalik ko rin sa'yo mamaya. Ani Troy kay Raymond na napasapo na lang sa kanyang noo. Hindi na ako susunod, may tiwala naman ako sa'yo eh. Basta ibalik mo sa akin si Martina ah. Oo na, alam ko naman yun, o siya. Mauna na kami ng pinakamamahal mong Martina
Iingatan ko si Insan. Di mo pa kasi ligawan eh. Bakura mo na agad. Anong liligawan namin ng isa't isa? Oo nga. Tanga ka ba, Troy? Inuubos mo talagang pasensya ko. Basta ingatan mo si Martina. Kapag nagkaroon ng gasgas yan, alam mo na kung saan ka pupulutin. Maliwanag ba? Wow! Ano ba talaga ako ni Martina? Pinsan o security guard? Basta ingatan mo siya. O na, sige na, iingatan ko na ito mapapangasawa mo. Liligawan ko pa lang eh. Ayaw ko namang sabihin niya na lang na hanggang salita lang ako. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko magbago dahil gusto ko siya naintindihan mo. Ang OA mo naman. Ewan ko sa'yo, Raymond. Napapagod na akong intindihin yung pag-iisip mong pambabae. Ang siloso mo masyado. Alam mo, kapag naging kayo ni Martina, masasakal to eh. Pero imposible ring mangyari yun. Baka si Martina pa ang sumakal sa'yo. Hay, bakalis na nga lang. Matapos ang usapang yon, agad na lumabas ng gusali si Troy. Agad niyang idiniretso si Martina sa mansyon ng mga magulang nito. Ipinakilala niya si Martina bilang kanyang pinsan na anak ng may-ari ng mansyong pinangangalagaan at binabantayan ng mga dating kasambahay ng tunay na magulang ni Martina. Nang makapasok ng tuluyan ng dalaga, namangha siya sa kung gaano kalaki at kaluwang ang loob nito. Naiba lamang ang atensyon nilang dalawa nang may lumapit na matangkad na lalaki. Ito pala ang dating butler ng ama ni Martina at inabot nito ang isang pahabang kahoy na kahon at ipinaalam nito kay Martina na wag itong iwawaglit kahit na ano pa man na mangyari. Mahalaga raw ito dahil nasa loob ng kahon daw na yon ang lahat-lahat ng pangangailangan niya na iniwan ng kanyang mga magulang para sa kanya. Martina, narinig mo naman yung sinabi ng dating butler ni Tito. Huwag mong iwawala yan. Troy, hindi ko naman iwawala to. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Pero bago ang lahat, kailangan pala natin na ebidensya na isa kang Miller para hindi magduda ang lahat ng kamag-anak natin. Pati nga ako hindi makapaniwalang pinsan kita eh. Hayaan mo, kapag may DNA na tayong dala, ipapakita natin sa kanila. Igagalang at irerespeto ka naming lahat. Naku, salamat sa tulong mo ah. Sige, umpisahan na natin lahat ng kailangan gawin para makilala ko na rin ang pinagmulan kong pamilya. Para maging buo na yung pagkatao ko. Tumango na lamang si Troy bilang tugon kay Martina at sinimulan na nga nila ang lahat ng kailangan gawin para mapatunayan na isa siyang Miller. Nang matapos na sila sa lahat ng kailangang ebidensya, na nagpapatunay na kadugungan nila si Martina, nagpatawag si Troy ng pagpupulong upang ipakilala ang kanyang pinsan sa buo nilang angkan. At dito na nalaman ni Troy na si Martina pala ang nawawalang secret assassin ng grupo ng ama nito nung nabubuhay pa. At nang matapos ang pagpupulong, agad na lumapit si Troy kay Martina para kausapin. Pwede ba kitang kausapin? Para saan? Para sa inilantad na ibang kamag-anak natin. Hindi ko inaasahan na isa nga palang tunay na Miller. Ano ka ba? Ako lang to oh. Apelido ko lang naman na magbabago at hindi ang pagkatao ko. Martina, ito na ang realidad ng buhay mo. Hindi ka na simpleng intern lang. Ngayon kailangan mo na mapapangasawa para kayo na ang mamuno sa kapangyarihang naiwan ni Tito sa'yo. Ang ama mo ang pinakamayaman sa angka natin. At tinulungan lang kayo ng pamilya Montemayor nung kasagsagan ng agawan ng kapangyarihan. Hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Pero ikaw ang pinili ng ama mo bilang kapalit ng utang na loob nila sa pamilya Montemayor. Anong ibig mong sabihin, Troy? Ginawa akong pambayad ng mga magulang ko? Parang gano'n na nga. Ang naisip nila paraan ay ang pagpapakasal mo sa nag-iisa nilang anak na lalaki. Pero dahil nga sa nawala ka, hinanap ka ng pamilya Montemayor hanggang sa matonton ka nila. Pero hindi agad nila sinabi sa amin kung nasan ka. So, sino yung lalaking tinutukoy mo na mapapangasawa ko?
Pangako mo sa akin na hindi mo ako sasaktan kapag nalaman mo kung sino Ha? Ba't naman kita sasaktan? Sige na, sabihin mo na sa akin kung sino. Si Raymond. Siya nakatakdang ikasal sa'yo. Sinungaling? Kala mo siguro mauuto mo ako dyan, no? Diyan ka nagkakamali. Teka, sandali lang. Hindi ako nagsisinungaling. Ba't ba ayaw mo maniwala? Hindi mo ba napapansin na nagbago na si Raymond simula na makilala ka niya? Bulag ka ba o nagbubulag-bulagan lang? Kilalang kilala ko si Raymond. Kala ko, hindi ka niya magugustuhan pero nagustuhan ka rin niya eh. Alam ko na kapag may gusto siya sa isang bagay, makikita yon sa kanyang galaw. Gusto ko ni Raymond. Pero dinadaan niya lang sa pangiinis para hindi ka makahalata. May pagkatorpe kasi yun eh. Mahinang natawa na lamang si Martina sa isinalaysay ni Troy. Alam niyo, natatawa na lang talaga ako sa pinaggagawa niyo. O sige na, naniniwala na ako sa lahat ng mga sinasabi mo. Pero pakisabi sa kanya na ayaw ko sa torpe. Ang gusto ko, yung may lakas ng loob para ligawan ako at kilalanin ako at mahalin ako. Napahilamos pa ng mukha si Troy. Dahil kahit anong gawin niya at sabihin niya, alam niyang nahihirapan si Martina na paniwalaan siya. Makalipas pa ang ilang linggo, naipasa na rin sa wakas kay Martina ang ari-arian ng kanyang mga magulang. Isang umaga nagulat na lang siya nang bigla niyang marinig ang boses ni Troy na nakapasok na pala sa mansyon. Kasama nito si Raymond. Sa pagpunta ni Raymond dito, may mga pangyayari siyang hindi inaasahang mangyari. Ano ginagawa mo dito, Raymond? Nandito ako para pasayahin ka. Tamang-tama lang pala yung dating mo kasi kailangan ko nang i-announce kung sino yung pakakasalan ko. Pumunta ka mamaya, ha? Ha? Ibig sabihin hindi pa ako ang pakakasalan mo? May iba pang lalaki na nililigaw sa'yo. Kung ganon, di na lang pala ako pupunta. Bakit naman? Special guest ka kaya? Kaya kailangan mo pumunta. Wag na, Martina. Masasaktan lang ako pag nalaman ko kung sino maswerteng lalaking pakakasalan mo. Ha? Pinagsasabi mo? Sino pa bang inaasahan mo magiging boyfriend at papapangasawa ko sa hinaharap? Wala naman ako ibang manliligaw kundi ikaw, di ba? Baliw. Teka, totoo ba? Totoo bang ako ang gusto mong pakasalan? Oo naman. May iba pa bang lalaki sa buhay ko maliban sa'yo? Ayaw mo nun? Wala ka nang kawala sa akin. Habang buhay mo na ako makakasama. Ayaw mo ba ng ganon? Siyempre gustong gusto ko yun. Sino bang tatanggi sa isang Martina Miller na sobrang astig at sobrang ganda? Hindi ako papayag na may umagaw pa sa'yo, no? Hayaan mong iparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal at kung paano kita ingatan sa lahat ng oras. Hindi ko pinapangakong hindi kita masasaktan sa hinaharap. Pero patutunayan ko sa'yo na hindi ko kaya makita ka nasasaktan dahil sa kagagawan ko. I love you so much and I will love you until my last heartbeat. Napayakap na lang na mahigpit si Martina kay Raymond. At tila ba ang kanyang mabangis na aura ay naging kasing lambot ng mamon nang mahagkan siya ni Raymond. Simula noon, naging masaya na siya sa bawat araw bilang magkasama at hindi na bilang boss at intern na lagi nagkakapikunan. Sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahalan nilang dalawa sa gitna ng pagkakaroon nila ng matinding bangayan sa tuwing sila'y nagkikita. Mas pinili ng puso nilang magpakumbaba at magbago para sa ikabubuti ng lahat. The end. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!